At salamat po sa Panginoon Diyos. Binigyan po muli tayo ng pagkakataon upang magamit ng Panginoon Diyos na ipahayag ang kanyang mensahe para po sa atin. Sa pag-aaral po natin ng Biblia, marami pong nakakaalam. At mauunawaan po natin later on kapag naibabahagi natin o natatanong natin yung sangkatutak na tanong sa lahat ng bagay. Marami po ang nakakaunawa ng sinasabing salita ng Diyos o yung Biblia. Pero hindi po gaano at mas marami pa po ang hindi intindi na mas malalim. Pati po ang Panginoong Hesus, sino po ba siya talaga? Marami pong katanungan sa ating lahat. Ano po? At ang mga katanungan na yan, ang alam ko po una ko natutunan, sabi, ang Biblia ang may sagot sa lahat ng mga tanong natin sa buhay. Ang Biblia po. At sabi nga po sa akin noon, tinuturo, alam nyo, ang Biblia, kompleto yan. May mathematics, may English, may literature, may science, etc. Kompleto siya sa lahat. At later on, habang nag-aaral po ng salita ng Diyos, habang nagbo-Bible study, habang nagdi-discipleship, habang patuloy nag-aaral. Hanggang ngayon po, walang tigil na pag-aaral patungkol sa Biblia. Para po, hindi lang para mayroong maituro, kundi unang-una, upang maunawaan natin, ano ba itong, o sino ba itong Diyos na hindi namin nakikita, subalit gumagawa at active na aktibo sa aming buhay. Marami pong katanungan. Sino ba talaga si Jesus? At to the point na marami pong mga magagaling at matatalinong tao na kahit nawala na po sa Biblia, tinatanong pa rin. Sa totoo lang po, ang daming tanong. Pero yung nasa Biblia, nung una din, ganun din po ako. Bakit may ganito? Bakit ganon? Ano po yung ganito? Ano yung mga ganito? Ano yung ganoon? At isang mangangaral ng Panginoon Diyos, ang napakinggan ko. At ang sabi nun, sabi niya, alam niyo masyado kayong nagsasaliksik ng mga bagay na kung tutuusin, hindi na natin kailangan alamin. Kumbaga parang non-essentials. Not important, not necessarily mean na hindi talaga importante. Pero sa ngayon, sa buhay natin sa ibabaw ng lupa, hindi na gaanong importante yung mga tanong na yan. Sapagkat sabi ko, kung ano yung isinulat ng Panginoon Diyos sa kanyang aklat, sa Biblia, sapat na yan para ipamuhay natin dito sa ibabaw ng lupa. At meron tayong eternal life na kung saan magtatanong ka, anong gagawin mo pag eternal life? Pag kinuha na tayo o nandoon na tayo sa pili ng Panginoon Diyos, anong gagawin natin? Meron tayong 4-string na harp na forever kang tumutugtog ng harp? Hindi po ganun eh. So, marami tayong pagkakataon pang matutunan, makarinig, lumalim, at marami pang dapat natin makilala pa patungkol po sa ating Panginoon Diyos. Pagkat yun na eternal, wala na pong katapusan po yun. Kaya may mga tanong po, next slide po natin. Ito po yung madalas na nangyari. Ano ba itong 6, kung tutuusin. At ito rin po yung ating tinuturo sa mga miyembro natin na pag dinidisciple natin, napakahalaga po itong tanong na ito. Kapag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos o gusto ninyong matutupad lumalim, itong kaibigan ninyo, wag ninyong kakalimutan na binabanggit natin. What, why, when, where, how, who. Itong mga ito ay napakahalaga sa atin. Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung tinatalakay? Bakit niya sinasabi? Bakit niya tinatalakay? Kailan ito sinabi? Kailan ito? Saan ito ginawa? Saan ito ginawa? Saan ito sinabi? Paano ito binanggit? Paano ito itinuro? Sino ang nagsasalita? Yung mga bagay na yan, mga tanungan na yan, ay napakahalaga sa buhay natin. Sa pag-aaral po natin ng Biblia, napakahalaga po. At bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat napakabuti mo. At alam namin na ikaw po ang magtuturo, magpapahayag at magpapaliwanag ng mga bagay na nais mong matutunan namin sa oras na ito. Dalangin namin, kayo po ang siyang aming guro. Kayo ang magbubukas ng aming pangunawa. At hayaan mo po na habang kami nakikinig at natututo sa iyo, ay patuloy ka po namin papupurihan, luluwalhatiin at sasambahin. Sa iyo po ang
pasasalamat at dalangin namin ito sa pangalan mo po aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa buhay po natin, next slide po natin, isa-isahin natin, meron pong mga tanong, paano magkaroon ng pera? Kailan ka magkakaroon ng pera? Maraming pera. Paano ka magkakaroon ng pera? Anong ginagawa mo sa mga pera mo? Susunod, yung oras, next na slide, next po ay yung oras natin. Anong ginagawa mo sa oras mo? Ano ang nangyayari kapag mayroon ka tinatawag na idle time? Anong ginagawa mo pag nag-iisa ka? Sabi po ng marami, at narinig ko po sa maraming mga mangaral, ang totoong ikaw ay makikilala mo kapag mag-isa ka. Lumalabas ang totoong ikaw kapag mag-isa ka. Kaya kung ikaw po ang mag-isa, ikaw lang di makakasagot nun. Anong klaseng tao ka? Anong klaseng pag-uugali ka? Anong klaseng, lahat ang mga natututunan mo o nasa isip mo o nasa puso mo? Dahil kalimitan, akala mo lang mag-isa ka, pero meron kang kasama. Hindi mo lang nakikita. Sumunod po ay, bakit ka nag-iimpok? Ang mga katanungan, bakit ka nag-iipon? Sabi rin sa Biblia, huwag ka yaman mo dito sa ibabaw ng lupa, mag-impok ka doon sa kayamanan mo sa langit kung saan ay walang magnanakaw, etc., etc. So yun po yung mga binabanggit. Pero hindi po masama, di namin tinuturo na bawal. At lalong hindi po masama o kasalanan na mag-impok. Mahalaga po yun, nag-iimpok ka rin. Pero ang tanong nga, bakit ka nag-iimpok? Para saan? At marami kayo mababasa, napapanood sa online at sa social media at nababasa niyo sa mga libro at naririnig ninyo sa mga mangangaral na mayroong impok ng ipon ng kayang-kayaman, tinitipid niya kanyang sarili hanggang sa dumating ang punto na ang dami na niyang pera pero namuhay siya ng isang pulubi. Saan napunta yung kanyang yaman? So, hindi niya napakinabangan. At kung kailan, trabaho siya ng trabaho, sinasabi para nga sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero pagdating ng oras, yung pamilya na kanyang ipinag-ipunan at pinaghirapan, hindi naman siya sinasamahan. Darating lang kapag, pag oras na ng iyong burol. Okay, pag may sakit ka na. So, kaya sa ilalim po ng grasya ng Panginoon Diyos, naunawa natin, ano man yung biyaya na pagpapala ng Panginoon Diyos sa iyo, gamitin mo. Gamitin mo agad. Meron po kaming pinag-usapan dating na kami mag-asawa na maigi pa, isa po sa aming prinsipyo sa buhay, maigi nang gumasos kami sa pagkain. Huwag lang sa gamot at pa-hospital. Gamitin mo na. Kumain ka, gamitin mo na para sa pamilya. Kung meron kang pera, di gamitin, magpakasaya kayo. May pagkakataong mamasyal kayo, kumain kayo. Wag lang yung sobra, alam naman ninyo na hindi maganda. Pero gamitin po ninyo. Wag lang, kung kailan ang pagkakataon, yung inipon mo, saka mo nang gagasusin para lang buhayin ng mga doktor at hospital. At hindi naman po masama talaga, pero napakaganda po na gawin po natin lang. At panguli po natin mga tanong, pagdating po sa spiritual, ano po ang ginagawa mo doon sa mga spiritual gifts na binigay sa iyo ng Diyos? Maraming pa doon, mga talentadong tao, talented, anointed. Kaya lang, para siya nag-iipon sa butas na balde. Dahil may talent nga siya, pero ginagamit naman kung saan-saan. O kaya naman ay walang vision, wala siyang pangitain. Basta lang siya, sige, may talent sa pagtugtog, pero saan mo ginagamit ng pagtugtog? Gusto mo lang basta magamit lang yung talento mo? May talent ka para kumanta? Gusto mo lang para kumanta at sumikat? Para saan ang talent mo? Para saan ang skills mo? Para saan yung mga natutunan mo? At lahat pong yan katanungan na mayroon tayong kasagutan pero iba-iba. Depende po yan sa tao. Ang mahalaga
ay kung ano ang layunin ng Panginoon Diyos base sa kanyang salita patungkol sa lahat na yan, yung pananalapi mo, yung oras mo, yung pag-iimpok mo, at lalo tigit yung spiritual gifts na binigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Merong paggagamitan, merong layunin ng Panginoon Diyos sa lahat ng bagay na yan. Amen po. At pag-usapan po na yan natin, next, pag-usapan po na yan sa aklat po ng Gawa, chapter 22, mula po verse 6 hanggang verse 10, basahin po natin sa New King James Version muna. Mas madali po mabasa. Now, verse 6, Now it happened, as I journeyed and came near Damascus at about noon, suddenly a great light from heaven shone around me. Verse 7, And I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verse 8, So I answered, Who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Verse 9, And those who were with me indeed saw the lights and were afraid, but they did not hear the voice of him who spoke to me. And verse 10, So I said, What shall I do, Lord? And the Lord said to me, Arise and go into Damascus, and there you will be told all things which are appointed for you to do. So, alam na kaagad na istorya natin. Ang istorya po ito ay patungkol po kay Apostol Pablo kung saan first time niyang na-meet ang Panginoon sa Kristo on the way to Damascus. So, yun po yung istorya. Sa istorya po ito, ang babahagi po natin ay pinamagatan po natin, next slide po natin, ay the Paul's two questions. Dalawa ang tanong niya kagad ni Apostol Pablo nung na-meet niya ang Panginoon sa Kristo. Dalawang katanungan. Itong katanungan na ito ay nanatili sa kanya all throughout ng kanyang buhay. Pero isa lang ang actually sinagot ng Panginoon Diyos indirectly. Pero yung pangalawa po, makikita natin na binanggit din at sinabi rin ng Panginoon Diyos. So number one, yung next. These two questions are, ito po itong dalawa, sabi niya sa verse 8, Who are you, Lord? Sino po kayo, Panginoon? At pangalawa, what shall I do? What shall I do? What shall I do, Lord? Sino po kayo, Panginoon, at ano ang gagawin ko? Ang akala kaagad ni Apostol Pablo, meron siya kaagad na direct mission mula sa Panginoon Diyos. Although wala siya nakita, actually sabi nga sa pagkakataon na siya po ay parang nabulag dahil sa liwanag. Pero alam niya na ang Panginoon Diyos ang kanyang na-meet, nakatagpo. So, itong dalawang tanong na ito ang siyang ating pong i-discuss. Sa next slide po natin, in Philippians chapter 3 verse 10, sa New King James Version, kung mabilis po ito, That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Sabi po ng mga Bible scholars, si Apostol Pablo ay hindi po tumigil ng katatanong sa Panginoon Diyos. He never stopped, hindi lang katatanong in the sense na gusto lang niya matuto, pero yung tanong niya, Lord, sino po kayo? Yung tanong na, sino po kayo? O gusto niya makilala ang Panginoon Diyos. He never stopped to know more of Jesus. Hindi lang siya na-satisfied doon sa na-meet niya si Jesus on the way to Damascus. Pero the rest of his life, he continued to ask the Lord, sino siya? Alam niyo kung bakit hindi siya tumigil? Tanungin natin pagdating natin sa langit. Pero gusto niya pa makilala kasi yung kanyang naranasan sa Panginoon Diyos ay sa tingin niya lalong nagbibigay sa kanya ng sidhi ng damdamin na makilala pa. Gusto niya pa. Gusto niya pa. Kaya nga to the point, actually sabi pa ng mga scholars, 28, mga 20 plus years, 2 decades ang lumipas. At sinasabi niya that ito pa rin, that I may know Him and the power of His resurrection.
Ang tagal na niyang kilala, nagmi-mission na siya, pangalawang missionary journey na niya, and yet, ang declaration niya sa mga taga-Pilipos, gusto ko pang makilala si Lord. Ang mahirap sa ating mga born again, kapag tumigil ka ng pag-aaral mo sa Biblia. Pag tumigil ka ng pakikinig sa mga aral na sinasabi o binibigay ng mga mensahe ng mga lingkod niya, mahirap na po yun. Dahil ang paligid natin, ang daming pwedeng umagaw sa oras mo, sa pera mo, sa lakas mo, sa anointing mo, sa skills mo. Marami na po mga kabataan ang gustong-gustong tumugtog, kumanta, sumayaw. Gustong-gusto nila. Kasi may talent may skills. Kaya lang, kapag tumatagal na at hindi sila masyadong nade-develop, tinatamad na. Ang iba naman, kapag natututo na, nagagamit sa iba. Meron kaming kilala, ako, na matapos na maturuan sa church ng mga instrumento, tumugtog sa bar. Napunta pa ng abroad, kumita naman. Pero doon siya natuto. Hindi niya nagamit sa Panginoon Diyos. Hindi naman sa panghihinayang, pero sayang, hindi sa panghihinayang, pero sayang. Pero sa totoo lang po, kahit na magamit niya, na bigay ng Panginoon Diyos, hindi naman tinanggal. Lalo nga siya natuto Kasi na-expose sa mas marami pa nakakaalam. Nadagdagan yung talent niya, nadagdagan yung skills niya. Kaya lang sa totoo lang po, hindi masaya ang kanyang puso. Totoo po yun, hindi masaya. At kailangan niya bumalik sa Panginoon Diyos. Kasi lahat ng bagay na dito sa ibabaw ng lupa na regalo po ng Panginoon Diyos sa atin o kaloob sa atin, ay hindi lang po para sa ating pansarili, kundi magamitin natin sa kapurihan po ng Panginoon Diyos. Even our talents, ang napag-aaralan namin, mas magandang na ituturo namin, na ibabahagi namin, sapagkat kung sa sarilinin namin, para saan? Ang una pong nangyayari sa aming mga pag-aaral, kami rin po ay natututo. Kami po talaga. At itong mga salitang ito ni Apostol Pablo, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo na up to the last minute, itong tanong ni Apostol Pablo ay napakahalaga po para sa atin. Sana po wag po kayong tumigil. Dito pa lamang sa simula, na-encourage ko po ang bawat isa na lumalim pa po. Hindi kayo nang papakadunong, magpapaka-genius sa salita ng Diyos, sapagkat ang mahalaga lang po, nakikilala natin sino po ang Panginoong Jesus. Sino po ba siya talaga? Bakit kailangan pa natin makilala? Tanong uli, bakit kailangan pa namin malaman? Hindi pa ba sapat ang maating kami kapag Bible study o kaya Sunday service? Pwede naman po yun. Kaya lang mas maganda po na lumalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon Diyos dahil unang nauhubog ang pag-uugali mo. Pangalawa, nakikita ang pagbabago sa tao sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Panginoon Diyos. Alam po ninyo, mapapansin po niya sa natural. Di ba meron po tayong kasabihan, tell me your friends and I will tell you who you are. Meron pang isang kasabihan, same feathers, same bird. Yeah. Yun, may natutunan din. In Philippians chapter 3 verse 10, sabi niya that I may know Him. And yung salitang no, yan, medyo lalalim lang po tayo ng kaunti ha. Magagamit pa tayo ng mga foreign language. Katulad ng hindi na ginagamit ng mga Griego at mga ganong klase sa Biblia. At ang salita pong no, sinarisik po, ay ang nakalagay po doon ay ginosko. Sabi po nung, hindi ko ginusto, pero ginosko. Ginosko. At ang sabi po doon, ito po daw yung ibig sabihin nun, yung to understand
completely. So, ibig sabihin, sa tagal na nangangaral at nagtuturo si Apostol Pablo, tumutulong sa pagtayo, pag-establish ng simbahan, hindi niya pa kilala ang Panginoon. No? Ang tagal. So, binanggit niya that I may know Him and the power of His resurrection. Mabigat po kasi ito eh, the power of resurrection. Yung matapos lang po tayo, and that I may know Him, okay na siya. Makilala mo. Pero yung the power of His resurrection, saka fellowship of His suffering, ayaw natin to. Sino may gusto ng sufferings? Wala po kasi, ang dami na natin paghihirap sa ibabaw ng mundo. Sigurado po ako, mula po nung naging tao tayo sa ibabaw ng mundo, kayo may makakapagsabi, ilang beses ka nang muntik-muntik nang mamatay. Sigurado ako yan. Meron tayo kanyang-kanyang karanasan. Sa sakit, aksidente, o kasamaan ng ibang tao. O lalo ito yung nangyari nung may virus na nag-pandemic natin. Ang dami na po pwede mangyari. Pero sa biyaya po ng Panginoon Diyos, binuhay ka pa rin. Sa akin po nakakaalam, ilang beses na po kung ang bahay po namin isang bahay and then Ilog Pasig. Dahil nga matigas ang ulo ko pag pinapatulot ng tanghali, lumalayas. Isa pupunta ako sa bundok or doon sa ilog. Muntik-muntik nang mamatay. Pero sa biyaya po ng Panginoon Diyos, buhay pa rin. Sabi ng iba, masamang... Sabi ng iba. So, this time, we will study about what changes, ano po yung mga nagbago kay Apostol Pablo. Next slide po natin. Ano po yung mga pagbabagong nangyari kay Apostol Pablo nung nakikilala na niya unti-unti ang Panginoon Diyos. What changes came to Paul as he know more of Jesus? At ganun din po ang mangyayari sa atin. As we know and study, as we hear the messages of the Lord through the messenger, His messengers, ito po yung mangyayari sa atin. Next. Number 1. Ito yung nangyari kay Jesus. Yan po saan na yan nagtataka. Hindi rin niya maintindihan pa paano po nangyari talaga kay Apostol Pablo. But number 1, he know that he is saved by God's grace. Ito po yung unang-una niyang natutunan at naunawaan noong nakikilala niya ang Panginoon Yesus. Na hindi pala yung sa galing niya. Si Apostol Pablo sa lahat ng mga unang Kristiyano ng panahon ni Jesus, si Pablo po, ang siya lamang may mataas na pinag-aralan. Dahil marami na po, magsasabi, pariseo siya ng mga pariseo, galing siya sa Bible School ni Gamaliel, mga ganun po. So, dami niyang alam. So, pero nung nakilala niya ang Panginoon Jesus, base sa Acts chapter 20, verse 24. Basahin po natin, next slide. Acts chapter 20, verse 24. Sa Amplified version ko po kinuha. Sabi po sa verse 24, "But I do not consider my life as something of value or dear to me, so that I may, with joy, finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify faithfully of the good news of God's, not His precious undeserved, grace, which makes us free of the guilt of sin and grants us eternal life." Sabi niya, I do not consider my life as something of value. Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mayroong halaga. Or dear to me, mahal sa akin, para mahalaga sa akin. Hindi niya itinuturing na mahalaga. Ano ang ibig niya sabihin? Kung babasahin lang po natin ng ganoon lamang, ibig sabihin wala siyang pakialam sa buhay niya. Sa isang banda, oo. As in, nung nakilala niya ang Panginoon Jesucristo, unti-unti ang kanyang pananaw, nakafocus na kay Jesus. Naiintindihan ito ng mga
lalaki, kapag nagmamahal, naiintindihan ito ng mga babae, kapag nagmamahal, di ba pag meron kang, wala ka nang iba na tinitignan, yun na eh. Di ba? Oh, tanay natin si parang, he is not considering himself as valuable or even dear sa kanyang sarili. Kasi nga po naiiba na eh. Kung nangyayari yan sa natural, ganun din ang pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo. Nung nakikilala niya Panginoon sa Kristo, alam niya na lahat ng natutunan niya baliwala eh. Pero ginamit pa ng Panginoon Diyos yung lahat ng kanyang natutunan upang i-divert sa katotohanan. Yung talagang nasa likuran ng kanyang mga natutunan patungkol sa mga salita ng Diyos na pag-aralan niya sa ilalim ni Gamaliel. Lahat pala yan, mapupunta siya sa kalangitan, pero hindi dahil sa marunong siya, hindi dahil sa isa siyang pariseo, hindi dahil sa isang matuwid, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil sa grasya ng Diyos. Alam niyo po, personally, nung in-embrace ko po ang gospel of grace through the teachings of Bishop talaga, at alam niya yung, ano man tawag to, yung pacing na nangyari sa buhay ko, nung sumasama pa lang ako sa Life Giver, nakikita niya, unti-unti, alam din niya baka ko, pero tumahimik lang siya eh. At nakita natin kapambabaan, well, lahat po papuri sa Panginoon Diyos, but nung in-embrace ko po ang grasya po ng Panginoon, naunawaan ko, wala pala talaga. Lahat ito biyaya lang ng Diyos. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil may pinag-aralan, wala yung mga bagay na yan. Yan ay biyaya ng Diyos, pero wag mo ibigay ang credit sa mga bagay na hindi naman dapat ibigay ang credit. Let's give credit due to Him. Sa Kanya lang po talaga ang papuri. At magpupunta tayo sa kalangitan, makakasama tayo sa buhay na wala hanggan dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos. At kapag naunawaan niya, unang-una ni Apostol Pablo, naunawaan niya, at naunawaan din natin na lahat ng iyan sa biyaya ng Diyos, unti-unti po natin makikita ang sarili natin, nagpapakumbaba na. Hindi mo na kailangan turuan, oy, magpaka-humble kayo. Magpakumbaba kayo para kayo ipagpalain ng Panginoon Diyos. No. The more we know the Lord Jesus Christ, sapat na yan para unti-unting baguhin ng pag-uugali at pag-iisip natin. Kaya no wonder si Pablo po ang pinakamaraming isinulat patungkol po sa grasya ng Panginoon Diyos. Kasi naunawaan po niya eh. Alam niya eh. Sa simula pa lang kaya saan siya mapunta, ano man na pinagagawa sa kanya, later, actually, sa simula pa lamang ng kanyang pagtugon sa tawag ng Panginoon Diyos, alam na niya yung sagot sa second question niya. Alam na kaagad niya eh. Kaya hindi natin tatalakayin yung kasi kasama na po sa sagot ng Panginoon Diyos. Next slide po. Sa Tagalog, kinuha pa po natin sa Filipinos, ano tawag nito? FSB. Hindi, version na, Filipino version. Darang ganon. Standard version, Filipino standard version. Subalit hindi ko tinuturing na mahalaga ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin. At ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoon Hesus, ang magpahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Mababaw po kung tutuusin. Bakit mahalaga sa kanya magpahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan ng loob ng Diyos? Kasi alam niya marami mga taong hindi nakakaunawa at hindi nakakakilala sa totoong Diyos. At alam din niya na ang tanging grasya po ng Panginoon Diyos
ang siyang pwedeng sumakop sa kasalanan at kamatayan. Yun lang po ang pwedeng at tanging paraan. Siya lamang po, ang God's grace po ang nag-conquer sa sin and death. Only God's grace. And sabi po nga dito, having been saved by grace, he now lived by grace. Nung naunawaan niya po yun, ipinamuhay na kaagad ang biyayang iyan ng Panginoon Diyos. Dinedicate na niya ang kanyang buhay, tinalaga na niya ang kanyang sarili. Saan? Sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. From that time, ibang Pablo na kaagad ang makikita natin. Alam niyo, ganun po talaga pala, no? Kapag na-encounter mo ang totoong Diyos na si Jesus, pag nagkaroon ka ng tunay na relasyon sa Kanya, imposible kang bumalik sa dati mo. Pwede kang madulas, pwede kang madapa, pero magpapatuloy ka pa rin dahil nakikilala mo ang Diyos. Sagana, mabait, mahal na mahal ka, lalo mong, yung salitang pagmamahal, lalo mo pong lalawak habang tumatagal ka sa Panginoon Diyos. Yung biyaya, lalo mong nakikitang lahat pala ng bagay walang halaga. Yung awa, kasama na. Damay-damay na po lahat. That is the good news. Narinig ko po kay Pastor Dante yun na nalaman ko, bakit yung pag sinasabi bang good news, meron bang bad sa good news? Na-preach niya, tumimo po sa isip ko yun eh. Kaya, tama nga naman. Pag sinabi po natin good news, wala pong bad sa good news. Kaya nga good eh. Pero, bakit po nabanggit? Kasi marami po nagpapahayag ng mabuting balita. Supposedly, it is a good news. Pero nangyayari, nagiging bad news kasi nahihirapan yung mga tao. Tanggapin niyo si Jesus, pero maglupasay kayo dyan at ang daming pinagagawa pagkatapos niyan para pagpalain pa kayo ng Panginoon Diyos. Hindi na po good news yun. Bad news na. Pinipilit ka na magbago, pinipilit ka na gawin ng isang bagay para lang ikaw ay mahalin ng Diyos, para ikaw ay pagpalain ng Panginoon Diyos. Ang daming pong pinagagawa, hindi nagpo good news ang tawag doon. Tinuturo nga po, narinig ko po kay Bishop, ang sarap-sarap ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagpasok sa simbahan, sa katutak na pinagagawa ng mga lingkod ng Panginoon Diyos, supposedly. So it's not a good news. Kaya ano po nangyayari? Ang mga Kristiyano, mga members po ng church, naghahanap tuloy ng greener pasture. Yung hindi sila masisita, yung masarap magsalita, namimili na tuloy sila. Kasi hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Because of that, pati po kami damay. Kaya pag sinabi, mga pastor na yan, pag nagsalita, naku, wala kaming kinalaman po sa kanila, pero damay-damay na po. Kaya po, sa ilalim po ng banner ng The Life Giver Church, ang itinuturo po talaga dito ay good news. The good news of the Lord Jesus Christ, the gospel. Yan na po yung galing ng Bulacan. Next slide po natin. Number 2, what changes came to Paul as he knew more of Jesus? Number 2 is his old self died. Ayan. Galatians chapter 2, verse 20. Okay, sama na po natin yan. Old self died. RIP na po, nailibing na. Alam na po natin, kung familiar po kayo, Galatians chapter 2, verse 20. Next slide po natin. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Grabe yung declaration niya. Itinuring niyang, naipako na yung dati niyang pagkatao kasama ni Kristo. Meron po akong naring ganyan na parang
it's either vision, nakita niya raw yung kanyang sarili na talaga nakapakong kasama ni Kristo. Binigyan siya ng pagkakataon ng Lord na ma-visualize yung talata na ito, na nung napako si Jesus, kasama siya doon. Nakikita niya yung luma niya na naipako sa krus. But it is the grace of God. Salamat. At may nakita at mula daw noon talagang hindi na siya bumalik sa kanyang lumang buhay. Ibang-iba na siya. Ang maganda po sa nagre-rema po sa akin, itong sinabi niya, now I live in the flesh. Namumuhay pa rin siya sa kanya naman. But I live by faith in the Son of God. Anong klaseng pamumuhay meron siya? Sinong Son of God ang sinasabi niya? Yung who loved me, past tense, na nagmahal sa kanya, hindi yung nagmamahal pa lang o magmamahal pa lang sa kanya. Yung nagmahal sa kanya, noon pa man, at ibinigay yung kanyang sarili para kay Pablo. Kaya niya sinabi, kasama na ako na ipako sa krus kasi ganun katindi ang pagmamahal. Nagtatanong natin, madalas ko po may tanong, kailan ba namatay si Jesus? Sabi ng marami, 2,000 years ago po. Bang gagaling niya sa history. Pero hindi po yun ang tanong ko ang taon, kung kailan siya, anong taon siya pinako sa krus. Ang sinasabi na sa Biblia, na ipako siya at namatay sa krus nung makasalanan ka pa. Nung naipako siya sa krus, wala pa tayo. Nung napako siya sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan, hindi pa tayo tao. Yung kasalanan natin, future pa. Hindi mo pa ginagawa, hindi ka pa nga tao eh. Pero kasama nang naipatawad doon sa krus. Future ka pa nung pinatawad na ng Panginoon Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Merong pilosopong pastora nagsabi, yung gagawin ko pala, papatawarin na ng Panginoon Diyos. Hindi ko pa nga ginagawa eh. Sabi ko, sinagot siya ng member natin. Tumahimik siya. Anyway, so sabi po ng Panginoon Diyos. And just declare, this is truth, alam ng mga members natin. Na yung member po natin, yung kasama natin na nag-undergo ng Bible School, siya ang sumagot doon sa pastor na yan. At nanahimik si pastor. Wala siya masabi. Anyway, so itong deklarasyon po ng Panginoon Diyos ay napakalaga para po sa atin. Okay? So, His old self. Sana po, ganun din. Tanong, anong mangyayari kapag lalo mo nakilala ng Panginoon Diyos? Ang lumang mong pagkatao, mauunawaan mo, patay na pala. Huwag ka lang pupunta sa Jerusalem. Kasi yung tao daw na inilibing noong 2,000 years ago, on the third day, he rose again. Okay. Hindi na nag-gets na. Sa mga daw yun eh. Hindi na. Kaya po, sa kasalanan po natin, alam niyo po, as far as sin is concerned, hindi na po siya, ang Panginoong Hesus ay hindi na po masusurpresa kung sakaling magkasala ka. Kasi alam niya eh. Alam niya, mas kilala nga niya tayo kaysa sa sarili natin eh. Di ba sabi po ng Biblia, maging ang buhok mo bilang niya. Lahat po ng scientist hindi mabilang yung buhok mo. Pero ang Panginoon Jesus bilang niya eh. Now, next slide, makita natin. Sa number 3. Nabilis pa tayo. Number 3, what changes came to Paul as he know more of Jesus? Number 3, his focus and vision changed. Yung focus ng kanyang yung pananaw niya, yung pangitain niya, nagbago. Ano po nagbago? Kita natin, from being zealous and persecutor to zealous and promoter. Ando doon pa rin yung zealousness niya. Sa lahat ng mga Pariseo, talaga napaka-init. Tama ba yung Tagalog natin? Napaka-init niya sa kanyang pagiging religious. Napakasigasig niya sa kanyang pagiging religiosity.
Hindi inalis ng Lord yun. Binago lang ng Panginoon Diyos yung dahilan ng kanyang pagiging masigasig. At kaya hanggang sa huling yugto at oras, araw at panahon ni Apostol Pablo, hindi siya umalis sa pagkakilala sa Panginoon Jesus. Kasi solved siya kay Lord eh. Dati nagpe-persecute siya ng mga Christians. Nung nakilala niya ang Panginoon Diyos, siya na nga pinersecute eh. Pero this time, hindi siya nagpadala. Lalo pa siya nag-promote. Kaya nga sabi niya, itong gagawin ko, ipapangaral ko ang mabuting balita ng kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya titigil. Hindi siya nagpapadala. Kahit na sabihin siguro, alam niya na mangyayari na katulad ng ginagawa niya, persecute siya, pwede siyang patayin, bibigay niya ang kanyang sarili para kay Jesus. Dati, napaka-zealous niya sa kanyang pagiging religious and persecuting ng mga followers ni Christ. Pero later on, nung natuto siya at naunawa niya, nakilala niya Panginoon Jesus, nalipat yung kanyang zealousness kay Jesus Christ. Sana po, ganun din tayo, Huwag tayong titigil. Ang problema, may problema. Persecution, meron pa rin po yan. May masasabi ka, kahit na po anong gawin mo, kahit maganda po ang ginagawa mo, minsan po kilala mo na, nasa tabi mo lang, ang ganda ng ginagawa mo, ang ganda ng motibo mo, pero meron pa rin masasabing negatibo sa iyo. Why? Kasi you cannot please God. You cannot please God. You cannot please men, sorry. You cannot please men. Hindi mo talaga mapiplease ang lahat ng tao. You cannot please everybody. Maganda ginagawa mo, maganda sinasabi mo, meron pa rin sila makikitang negatives para sa iyo. At hindi maganda, para sa kanila. So kung mabubuhay tayo sa pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo, regardless kung gaano kasakit o totoo, o hindi mang totoo mga sinasabi nila, huwag mo nalang pansinin siguro. Kasi maaring gamitin ng kaawayan o sa sarili mo para panghinawaan ka, manghina ka. You continue. Meron tayong kasabihan kapag ang mga kasama mo ay masigasig, pag sumama ka sa mga ganong klase ng mga tao, pati ikaw mga hawa. Diba? Yung kasabihan natin ng ang bulok na kamatis, isinama mo, ang mga magagandang kamatis, sinama mo, o yung bulok na kamatis, isama mo sa isang tiklis ng magagandang kamatis, later on, mga hawa siya. Pero bakit kaya yung magandang kamatis hindi nang hawa ng bulok? Bulok. So ang pinakamabigat po talaga ay mahirap po talaga yung sasamahan mo yung mga taong gano'n. Tinuturuan po tayo ng Biblia, sabi ng Panginoon Jesus, layuan mo siya. Layuan mo ang mga taong ganoon. So, next natin po, in Philippians chapter 1, verse 21, sa New King James po pa nakalagay dyan, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So, yun po yung bandalas niya binabanggit, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya talaga yung buhay niya, sold out na kay Jesus eh. Mamatay siya, okay lang sa kanya. Kasi makakatagpo niya ng harapan na ang Panginoon Diyos. Kung mabuhay po siya, hindi para sa kanya sarili, para magamit pa rin siya ng Panginoon. O kay mamatay, kay mabuhay, ang buhay niya ay na kay Kristo. Yun na po ang buhay natin. And next po, in Philippians chapter 3, verse 13 to 14 sa Filipino Standard Version. Sa verse 13, sabi po niya, mga kapatid, hindi ko itinuturing na iyon ay nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nakaraan. At sinisikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Sa lumang tipan, sa Genesis, isa sa anak ni Jacob na ang pangalan ay yung pangalawa sa bunso,
si Joseph. Nung siya ay pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid, naibenta, ganyan, etc. At binago ng Lord yung buhay niya, fast forward. Binago ng Lord si Joseph the Dreamer. Binago ng Lord ang buhay niya at nailagay siya sa posisyon na pangalawa sa pinakamataas sa bayan ng Ehipto. Tapos alam din natin ang istorya na meet niya uli yung kanyang mga kapatid na gustong pamatay sa kanya, na talagang naging dahilan ng kanyang paghihirap at paglayo, na akala din ng mga magulang nila ay namatay na talaga siya. So hindi siya nakilala. Meron pong isang pangyayari, dalawa ang naging anak ni Joseph, na ang pangalan ng una ay si Ephraim. Si Manase. Si Manase yung panganay, si Ephraim. Nung narinig ko po ito at pinag-aaralan, na-share ko po one time, na bakit ganoon ang pangalan na ipinangalan, makikita rin natin sa aklat, na ang ibig sabihin ng Manase ay forgetfulness. Tinuruan siya at tinulungan ng Panginoon Diyos na kalimutan na ang kanyang nakaraan at ipinangalan niya sa kanyang anak. Kaya nung natuto siya, nakalimutan na yung sama ng loob, kasi sumama din ang loob, tao din naman din siya, sumama ang loob, binigyan siya ng panibagong anak ng pangalan na Ephraim, na ibig sabihin na fruitfulness. Saka lang siya, pinakitaan ng Lord, lalo magiging mabunga ang iyong buhay. Totoo nga naman, sa psychology, kung madalas mong mag-iisip o bubombahin mo ang pag-iisip mo ng mga negatibong bagay, ikaw rin ang kawawa eh. May inis ka, magagalit ka, madidemonyo utak mo, madidistort ka, mawawala ka sa wisyo, etc. So lahat yan. At sabi pa ng mga scientists o sa medisina, naglalabas ng toxic ang ating katawan na lumalason sa sarili mo. So, pinapatay mo sarili mo pag hinahayaan mo ang mga negatibong bagay sa iyong pag-iisip. Sino ang talo? Ikaw din. Samantalang ang turo ng Panginoon Diyos, limutin mo na ang mga bagay na nakaraan. Hayaan mo na yan. Hindi mo talaga matantagal sa utak mo kapag may pagkakataon na maalala mo. Pero yung impact noon, yung epekto noon sa buhay mo, wala na dahil kay Kristo. Only the Word of God, only the Lord Jesus Christ. Mas maganda at masarap mamuhay kapag wala ka nang iniisip ng negatibong bagay. Amen po. Sa verse 14, next slide natin, sabi niya, patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Isang simpleng bagay na ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo ay mayroong pupuntahan na napakagandang bagay. Iyon ay ang gantimpala na makalangit. Nag-aantay si Lord para sa iyo. Ang ating reward so far, ayon sa Biblia, pagdating po na sa langit, ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo mismo. Sarap siguro kung you will imagine, pagdating natin doon, sasabihin ng Lord sa iyo, papasok ka pa lang, haharapin ka na niya, sabihin niya, my good and faithful servant, halika anak. Sasalubungin ka niya, yakapin ka pa niya. Ang sarap siguro nun. Lahat yun, lahat ng mga buhay mo, kung gaano ka mang katagal sa ilababaw ng lupang ito, lahat ng paghihirap mo, lahat ng mga bagay na yan, mawawala sa isang iglap. May practical, madalas po nababagay first na natural and then the spiritual. Ang sa mga babae nanganganak, yung 9 months, medyo mahirap po talaga, lalo kung depende sa babae. Pero matapos na maisilang, parang nawala na lahat, no? Nakalimutan na.
Ba sinabi rin sa Bible po yun din. No? Kaya, kung nang mangyayari yan sa natural, ganyan din ang mangyayari lalo sa spiritual mo. Next pa natin, number 4. What changes came to Paul as we know more of Jesus? Ayan na masarap po yung yakapin ka ng Panginoon Diyos. Number 4 next is his priority and passion was his relationship with Jesus. Wala na siyang ibang nais na po talaga eh. Nung nakikilala ni Apostol Pablo ang ating Panginoon Kristo, ang prioridad niya at ang damdamin niya, yung passion niya sa buhay niya, ay walang iba kundi ang relasyon niya. Katutok lang siya doon sa relationship niya with Jesus. Wala siyang ibang hangarin at nababasa natin kanina pa, nang gusto lang niya, yun lang eh. Yun lang. Iisa lang ang nasa isip niya, wala nang iba. Saan mo siya dalhin, anumang topic, anumang problema, anumang issue, ang binabanggit o binabato sa kanya, iisa pa rin ang kanyang pupuntahan. Iisa pa rin ang kanyang binabanggit. Walang mahalaga sa akin kundi ang Panginoong Hesus. Kung paano nangyari yun, ewan natin. Hindi niya naranasan ng katulad nila ng 12 disipulo, nakita niya si Jesus, nakasama, na kumakain, etc. Pero si Pablo, grabe ang relationship niya at karanasan niya sa Panginoon Kristo. In Philippians, Philippians chapter 3, verse 8, sa Philippine Standard Version po, sa katanayan, verse 8, ang lahat ng bagay, itinuturing kong kalugihan. Patay na kanina, ngayon lugi pa. Dahil sa hindi matatawarang halaga ng pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. In-underline pa natin, hindi matatawarang halaga. Ang pinakamahalaga as far as Apostle Paul is concerned is yung nakilala niya ang Panginoon Jesucristo. Grabe siya. Dahil sa kanyang pinawalang halaga kong lahat ng bagay. Bali, wala na. Tinuturing kong basura. I consider it dung. Upang makamtan ko si Kristo. Ano yung natutunan? Ano yung nangyari ka, Pablo? Bakit gano'n na siya? Di ba yung experience, naalala nyo yung testimony ni Pastor Alex Olimpo? Sabado, tama ba yun? Sabado na born again. Kinulinisan na pumasok. Sabi ng mga kaopisina niya, ano nangyari sa iyo? Kainuman ka lang namin nung Friday, ha? Ibang-iba, nag-share ka agad. Wala pa nga alam sa Biblia, nag-share na agad. At nagsabi ng kabutihan ng Panginoon Diyos. Kasi talaga pong ganun, magbabago. At kung gugustuhin po ninyo, meron bang pagbabago niya sa katabi mo? Pakitingnan po. Next. Meron. Number 5 po, what changes came to Paul as he know more of Jesus? He is committed to the faith of Jesus to the end of his life. Committed na siya kay Lord hanggang sa huli ng kanyang buhay. Committed. He is committed to the faith of Jesus. Pansinin po ninyo, ang binanggit po dyan is hindi po committed in the faith of Jesus Christ, but in the faith of Jesus Christ. Tinturan po kami, natuto ako nung tinuturo po sa amin ni Bishop, sabi ko, naglaki po yung mata ko. Nananahimik lang kasi ako po, pero panay lang po ang notes ko. Sabi ko, oo nga, no? At iniisipan ko, inaral ko mabuti, at tinignan ko, oo nga, magkaiba po yung faith in Jesus sa faith of Jesus. At ito po yung nangyari kay Apostol Pablo. Yung pananampalataya na meron si Kristo, yun ang kanyang nararanasan. Hindi yung sarili niya sa tao o sa Diyos. Kasi tayo po, wag natin pagmamalaki, may faith naman ako kay Lord. Wala naman pong duda yun eh. Pwede mo i-deklara. Pero tandaan mo, nagwe-waver ka rin, humihina ka rin, nagdududa ka rin. Kaya yung pananampalatayang pagmamalaki mo,
pwedeng dumating sa pagkakataon nanghihina. Hindi siya ganon, hindi siya permanente. Pero kapag ang pananampalataya na mayroon si Jesus at yun ang pinangahawakan mo, yun ang dinanais mo na mangyari sa buhay mo, then tutulungan ka ng Panginoon Diyos. Yun po natutunan namin mga pastor. Napakaganda po para po sa ano. In Galatians chapter 2 verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Jesus Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Napakasimpleng binanggit sa King James Version, the faith of the law. Medyo may problema po pag babasahin nyo sa ibang translation, sa ibang version. Kasi po ang ibang version, kahit po ang New King James, nabago eh. Opo eh, sa New King James, ay in ang ginamit. Anyway, so, pabalikan natin ang English 101 natin. At yun po yung mahalaga. Iba po ang ibig sabihin ng faith of Jesus Christ sa faith in Jesus Christ. At po ang mahalaga, nagbago po ang Apostol Pablo. If we will continue next po. Now, ito po yung summary natin. Number 1, changes Paul experience. He know that he is saved by grace, God's grace. Number 2, his old self died. Number 3, his focus and vision changed. Number 4, his priority and passion was changed. And number 5, he is committed to the faith of Jesus. The question, sinimulan natin sa question, tatapusin natin sa question. Ang tanong, gusto mo bang makilala pa ang Panginoon Kristo? To know more of the Lord Jesus Christ, isa po sa napakagandang goal natin sa buhay natin. At kami po, magpapatuloy kami sa pag-aaral at pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Hanggang sa dumating, sabi nga po ni Tatay Lubarbio, at naisasali na po sa amin hanggang sa makita namin ang Panginoon Diyos ng mukhaan. Makilala muna. Kaya saka na lang yung mukhaan, makilala ng muna. Salamat po sa Panginoon Diyos. And to God be the glory. Salamat po.